Magpapakasal ka ba sa taong pinili ng iba para sa'yo? Imagine, nasa gitna ka ng isang stadium kasama ang libu-libong tao. Guest sila sa kasal mo at guest ka rin sa kasal nila. Sabay-sabay kayong ikakasal nung ministrong nasa stage na siya rin mismong namili sa mapapangasawa mo. Hindi na balik kung hindi mo kakilala. Kahit sa picture mo lang nakita or magkaiba kayo ng lengguwahe, pwede kang humindi. Pero tatanggihan mo ba ang divine insight ng ministrong siya ring second coming of Christ? All that matters is miyembro kayong dalawa ng iisang simbahan. Today on History You Should Know, this is the story of the Unification Church. Itinaguyod ang Unification Church sa South Korea noong 1954 sa pamumuno ni Sun Myung-moon. Sa paniniwala nila, si Moon at ang asawa niyang si Hak Cha-han ang true parents ng lahat ng tao. Noong ikinasal sila noong 1960, sila daw ang naging first sinless family. Ang mass wedding ceremony na tinatawag nilang The Blessing ang paraan para mailigtas ang mga kaluluwa at mabura ang original sin ng mga miyembro. Dahil sa malawakang recruitment noong 70s at 80s, lumaganap sa Asia at United States ang Unification Church. Sa recruitment, kailangang itakwil ang mga bagay at taong hindi related sa simbahan kahit kapamilya mo dahil satanic yun. Isuko rin ang pera at ari-arian sa simbahan dahil simbahan na ang mag-aalaga sa'yo. At their peak, umabot sa 2 to 5.3 billion dollars ang net worth ng Unification Church. Nagbuhos sila ng pera sa iba't ibang mga negosyo sa buong mundo at inimpluwensyahan ang politika. Sa Japan galing ang pinakamalaking income ng simbahan. Dahil sa brutal nilang pagsakop sa Korea ng mahigit 35 years, pwede nilang daanin sa pera ang kaligtasan at pagtanggal sa sumpang iniwan ng mga ninuno nila. Isang paraan ang pagbili ng mga bagay gaya ng tea sets sa halagang umaabot minsan ng $100,000. Ito yung tinawag na spiritual sales. At kung hindi pa rin gumagana, pwede nilang ibigay na lang ang pera at ari-arian sa Unification Church. Now, the most infamous case of this happened in 2022. Sa gitna ng isang speech, may lalaking bumaril sa dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Malaki ang galit ng assassin sa Unification Church dahil yun pala ibinigay ng nanay niya sa simbahan ang lahat ng pera at ari-arian nila. At dahil may ties ang pamilya ni Shinzo Abe sa simbahan, sa kanya na ilabas ang galit. Eventually, may mga nakatakas na miyembro sa simbahan na nag-expose sa mga abuses at meron ding galing mismo sa pamilya ni Sun Myung-moon. Sa isinulat na libro ng daughter-in-law niyang nakatakas na si Nan Suk-hong, ikinwento niya ang mga naranasan niyang domestic abuse, nakitang drug abuse, at ang level ng hypocrisy ng true family. Matapos mamatay si Song Myung-moon noong 2012, nagkawatak-watak ang simbahan. At ngayon, kahit may presence pa rin ito sa maraming bansa, malaking kapangyarihan at impluwensya na ang nabawas sa Unification Church. I encourage you to read up more on this topic. Follow for more, and boom! Now you know.